Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about solving money problem that involves sales tax. So ano nga po ba ang sales tax? Saan po napupunta ang sales tax? At paano po i-compute ang sales tax? So ibig sabihin, ang sales tax po ay, ito po ay nagkakaroon lang kapag mayroon po tayong benta o binibiling isang item. So sa resibo po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po i-compute sa resibo yung sales tax at nasaan din po yung sales tax sa ating resibo. Bago ako mag-present ng example, ay define muna natin ano nga po ba ang sales tax. Okay? So sales tax is a percent of the purchase price. So ano po ang ibig sabihin? Ito po ay porsyento doon po sa presyo na ng pagbili natin doon sa isang item. Okay? So paano nga po ba kino-compute ang sales tax? Ito po yung ating formula. Sales tax is equal to purchase price times tax rate. At kapag ko-compute na po yung babayaran natin, idadagdag po yung sales tax sa babayaran natin, ito po ang tawag dito ay total cost or total amount. So that is equal to purchase price plus sales tax. So ano pong ibig sabihin ng formula na ito? Ito lang po yon. Mula po dito sa apat na terminology, purchase price, tax rate sa formula po natin, sales tax, at total cost or total amount. Ito po. Ito po ay makikita natin sa resibo kapag bumibili po tayo. Ito po, bigyan po ako ng halimbawa. Bumili po tayo ng product na book. Ang quantity po ay 2, ibig sabihin dalawang books po yung binili natin at ang isang book po ay 200 pesos. So, ang sum po ng presyo ng book ay 400 pesos. So, nakalagay po dun sa resibo, subtotal. But actually, dito po sa ating formula, yung subtotal po sa ating pong terminology, ito po yung purchase price. Ibig sabihin niyan, ito po yung presyo dun sa item na binili natin. So ito po ay subtotal. Okay? Pero hindi lang po yan ang babayaran natin. Magdadagdag po sila ng tinatawag na sales tax. So, yan po yung sales tax o yan po yung buwis na binabayaran natin sa gobyerno. Yan po yung kinukuha nila, kinokolekta ng mga nagbebenta at ibinibigay po sa gobyerno natin. Okay? Ang tawag po diyan ay sales tax. Okay, so idinadagdag po yung sales tax para yan, makuha yung total amount or total cost na babayaran natin. Halimbawa, ito ang kanyang purchase price ay 400, ang kanyang tax ay 48, so ang babayaran mo sa lahat-lahat ay 448. Yan po yung total cost or total amount. Okay, so paano po kinompute yung 48 pesos na tax? Ito po ay 12% dun po sa 400 pesos na binili nating book. Okay. So yung 12% ang tawag po diyan ay tax rate. So sa Pilipinas, ang tax rate po natin ay 12% only. Okay? Mula po dito sa ating formula na sales tax is equal to purchase price times tax rate, ay makakagawa po tayo ng dalawa pa pong formula. Halimbawa, hindi po sales tax ang gusto kong i-compute. Ang i-compute ko po ay halimbawa ay tax rate. Ang given po ay sales tax at purchase price. So ang formula po na gagamitin natin ay ito. Tax rate is equal to sales tax divided by purchase price times 100%. Ay halimbawa naman, ang gusto kong hanapin ay itong purchase price. So ito naman po yung formula na gagamitin natin. Purchase price is equal to sales tax divided by tax rate. Okay, so magbibigay po ako ng example sa bawat formula po na ito para maintindihan po ninyo. Okay, so let's start with this number one example. Manny bought a bicycle in a supermarket or SM where the sales tax rate was 12% of the purchase price. What was the sales tax of a bicycle if the purchase price was 15,000 pesos? How about the total cost or total amount of a bicycle? Okay, so intindihin po natin yung ating problem. Dalawa po yung given dito. Yung sales tax rate is 12% at yung purchase price or presyo po ng bicycle ay 15,000 pesos. So dalawa po yung hinahanap ng problem, yung sales tax ng bicycle at yung total amount or total cost. So guhitan ko po, sales tax ang hahanapin natin at yung total cost and total amount. Okay, lagay po natin dito sa baba para malinaw. Gawin po natin given.
So, ang given po natin ay 15,000 pesos purchase price. So, yung 15,000 pesos may dalawa pong zero dito pero nung binaba ko dito tinanggal ko yung dalawang zero. Okay lang po yun kasi 0.00 naman. That is peso. Okay? So, 15,000 pesos. Yan po yung ating purchase price or presyo po ng bicycle. At ito pong 12%, yan po yung ating tax rate. Okay, so dalawa po yung hahanapin natin, sales tax at total cost or total amount. So unahin po natin itong sales tax. Lagay ko po dito yung formula. Okay, so sales tax is equal to purchase price times tax rate. Okay? So substitute lang po natin sa ating formula, that is equal to, ano po yung purchase price natin? Ang purchase price po natin or price ng bicycle is 15,000 pesos. Lagay po natin dyan. 15,000 pesos times ang tax rate po natin ay 12%. So times 12%. Okay, so pwede po bang i-multiply yung 15,000 sa 12%? Hindi po puwedeng irekta. Ano po, kailangan i-decimal po muna natin yung 12%. Or kung meron naman po kayong, percentage na symbol sa inyong calculator, puwede po niyong ipindot 15,000 times 12, and then ipindot po ninyo yung percent, and then pindot po yung equal, lalabas na po yung sagot. Pero kapag wala po, kailangan i-decimal po natin itong 12% bago i-multiply sa 15,000. Okay, gawin po natin. Ano po yung 12% in decimal? Yan po ay 0.12. So, paano po naging 0.12 yung 12%? So, para po matanggal yung percentage, i-divide po natin yung 12 sa 100. Always po, divide by 100 kasi ito po ay percentage. Okay? So, 12 divided by 100 is 0.12. Or another shortcut, kung ayaw po ninyong mag-divide sa 100, ay ganito po yon. So, hanapin po natin yung decimal ng 12. Ang decimal po ng 12 ay hindi nakikita. Ibig sabihin, nandito po sa pinakang right. Okay, andito po yung pinakang right. Okay, ito po yung decimal ng 12. So, i-move natin yung decimal ng 12 going to the left. 2 times kasi po percentage. Divide by 100. Always 2 times po pag percentage. So, 1, 2. Okay, lagyan ko po. Magiging 1, 2. So, yung decimal ngayon ay nandito sa unahan ng 12. So, that is 0.12. Okay? So, pag tinanggal yung percent, magiging 0.12. Ito na po yung 0.12. Kapag yung point po ay nasa unahan, lagyan po ng 0. Kaya ito po ay 0.12. Okay? Kapag na-decimal na, pwede na pong i-multiply sa 15,000. So, what is 15,000 times 0.12? That is 1,800 pesos. Okay? So, ang ating pong sales tax is 1,800 pesos. Okay, so mako-compute na po natin yung total cost or total amount kapag meron na po tayong sales tax at purchase price. Okay, kasi i-add lang po natin yan. Ito po yung ating formula. Total cost or total amount is equal to purchase price plus sales tax. Okay, ano po yung purchase price natin? Ito po, yung presyo ng bicycle na 15,000. I-add natin yung tax na na-compute natin or sales tax, 1,800. Ito na po yun. So, 15,000 plus 1,800, that is equal to 16,800. So, ibig sabihin, ang babayaran po natin na total amount or total cost kapag bumili po tayo ng bicycle ay 16,800. Kaya nga po, kung wala sana yung sales tax, ang presyo lang po ng bike ay 15,000. Pero kailangan po nating gampanan kapag tayo po ay bumibili, 'yun po yung, karapatan ng government na maghingi po ng buwis sa atin, okay? So yung 1,800 na 'yan na sales tax na 'yan ay pupunta po sa gobyerno natin, okay? At yung, purchase price na 15,000, 'yan po yung pupunta lang dun sa nagbenta po ng bicycle. Ano po? Okay, so how about this number 2 example? Madel bought a new smartphone for 8,000 pesos plus sales tax. She was surprised when she got the receipt and saw that the tax was 880 pesos. What was the sales tax rate for this purchase? Okay, so ang hinahanap po ng problem ay tax rate. Okay? Yung may percentage. So yung given po natin dito ay yung presyo po ng smartphone na 8,000 pesos plus yung sales tax na 8,000 or 880 pesos. So paano po i-compute? Ito po,
Ilagay muna natin yung given. So, yung 8,000 ay purchase price or presyo po ng smartphone. At yung ₱880, yan po yung sales tax. So, magkano po o ano po yung porsiyento or percentage nung ₱880 dun sa 8,000? Okay. So, yan po yung hahanapin natin, yung tax rate. So, yung formula po ay ito. Tax rate is equal to sales tax divided by purchase price times 100%. Okay. Substitute lang po natin yung ating given. Yung ating pong sales tax ay ₱880, lagay po natin. Divided by, ano po yung ating purchase price? Ang purchase price po natin ay ₱8,000. Lagay po natin. Divide by 8,000 times 100%. So, to simplify this one, i-divide po muna natin itong dalawa. ₱880 divide by ₱8,000. Magiging decimal po ang sagot yan. Gawin po natin. So, yan po ay magiging 0.11. Then, i-multiply po natin sa 100%. Okay, so what is 0.11 times 100? That is 11%. So, ibig sabihin, ang tax rate po ng binili niyang smartphone ay 11%. So, ang 11% po ng ₱8,000 ay ₱880. Okay, so how about this number 3 example? The sales tax rate of a t-shirt is 10%. How much is the purchase price of the t-shirt if the sales tax is ₱50? Okay, so ang given po natin dito ay sales tax ₱50 at yung tax rate na 10%. Ang hinahanap naman po dito ay purchase price. So ito po yung ating formula, pero bago yan, ilagay po natin yung ating given. 10% tax rate at 50,000, ito po yung ₱50 rather, ito po yung ating sales tax. Okay, so ang hanapin natin diyan ay purchase price. So ito po yung ating formula. Purchase price is equal to sales tax divided by tax rate. Okay, so substitute po natin. So ano po yung ating sales tax? Ang sales tax po natin ay nandito, ₱50. So lagay po natin dito, ₱50 divide by, ano po yung tax rate natin? Tax rate is 10%. So divide by 10%. Okay, so in this case, hindi po natin ulit pwedeng erekta na i-divide yung 50 divide by 10%. Pero kapag may percentage po yung inyong calculator, pwede po. 50, presyo lang po sa calculator, 50, then divide, then 10, then press nyo yung percentage, and then press nyo yung equal sign, lalabas na po yung sagot. Pero pag wala pong percentage yung calculator ninyo, kailangan po ulit i-decimal natin yung 10%. Okay? So, magiging ₱50 divided by, ang 10% po in decimal ay 0.10 or 0.1. So, again, paano po? Move lang po natin yung decimal ng 10. Wala po yung decimal, kaya dito po sa right. So, 1, 2. So, magiging 0.10. Kapag may point sa unahan, lagyan po ng 0. So, 0.10. So, kapag i-divide po ninyo sa inyong calculator yan, 50 divided by 0.10 is equal to ₱500. So, yung purchase price po ay ₱500. Ang sales tax ay ₱50. Ang tax rate po ay 10%. Okay, so how about this number 3 problem? So, ito pong number 3 problem ay iwan ko na pong activity po ninyo. Try po ninyong sagutan, i-compute kung ano po yung hinahanap ng problem. So, pwede po ninyong i-post yung video na ito. And then, kapag nasagutan na po ninyo yung hinahanap ng problem, ay tingnan po ninyo sa end ng video na ito kung tama po yung inyong sagot. So, ilalagay ko po yung computation at yung sagot dito po sa question number 3 or problem number 3 na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan po ninyo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung sagot for number 3 problem. So, ang sagot po natin dito ay 8% tax rate. So, ang hinahanap po ng problem ay tax rate. So, ang sagot po ay 8%. So, kung tama yung iyong sagot, congratulations. Kung hindi naman, pwede mo pong i-replay yung video, pag-aralan po ulit kung paano po mag-compute ng tax rate.